separation. For many years, long-distance family kayo. Mahirap ba ang naging kalagayan ninyo? Sa palagay niyo po ba, paano niyo nagawang maging successful and talagang level-headed pa rin ang mga attitude sa buhay? Mami. Wala may gusto sumagot. Parang hindi Sino muna? Hindi kasi ako bata pa ako yun eh. So, nung time na yon, hindi ko naman din talaga naiisip kung ano ba talaga ibig sabihin ng mahirap na buhay. At kumbaga, ine-enjoy ko na lang kung ano lang yung meron. Yun lang yung pagsasaluhan natin. Siguro may mga moments lang din talaga na dumarating since mami nasa Canada na, si daddy nasa States na. Mga graduations, special occasions na kaming tatlo lang yung magkakasama. Doon lang nagdo-dawn in sa'yo na parang, ay, oo nga, kaming tatlo lang pala nga dito. Pero, aside from that, nag-uusap naman kami ni Mami every morning, tumatawag siya sa kapitbahay namin. So kami, babago kami, tatalo kami sa bakuran, makausap lang namin si Mami. Kasi wala kaming telepono sa Antipolo nun eh. So, baka si kuya at saka si ate, medyo nahirapan. Kasi ako, bata pa ako nun, kaya yung pagbata ka, diba, hindi mo naman talaga naiinda kung gaano kahirap ang buhay. Saka talagang dinidiin, kuya. Kuya Jeffrey, kanina pa niya gusto sabihin nyo na baka si may turo na eh. Hindi mo pwedeng umilag eh. Kuya, oh. Wala, ano naman kasi yung lines of communication namin, we're always open. So wala kaming naging problema about it. So konting problema, nakatawag ka daw kay mami o kaya si mami naman. Ang mother's instinct ng nanay ko, hindi mo kayang... Ay, sobra. Diyos ko. Ang ESP Pinoproblema pa lang naming tatlo. Maya-maya may tumatawag na, Jeff, mami mo, nasa phone. Tumatakbo na kami nun. Nagising ako, may napanaginipan ako. Gano'n na yun. Ganon? Huwag naman. Huwag muna. Mami, Mother's Day, Jude. Mother's Day. anong pakiramdam ng mga panahon na yun? Ako naman kasi, palagi kasi siyempre nakafocus ka sa anak mo, di ba? Maski may trabaho ka, nandun palagi yung utak mo. So parang zombie ka ba? Na you have to do the work, but then yung utak mo nasa Manila. So pag yun totoo yun, pag may napanaginipan ako, tawag agad ako. Kasi alam ko na may mangyayari o mangyayari pa lang. Parang it's always a warning on my part eh. Hindi ko alam, may ganun ako talaga. Tapos, always meron talaga, may problema. Hindi nila pwedeng itago sa akin. Di ba, Jeff? Come on, ma. Oo naman. Oo naman, Diyos ko. Ayan, pag-usapan natin ang buhay ng Santos family before showbiz. Diyan lamang po kaya magsama-sama tayong mga moms! Okay, pag-usapan naman po natin yung bago pa, lalong pinakulay ng showbiz ang inyong buhay. Start tayo dun sa buong-buo ang family. Nandiyan si Daddy, si Kuya, si Ate Jackie, siyempre si Juday na bunso. Ano agad ang natatandaan ninyo kapag nabanggit ang mga panahong yon na kumpleto? Ako baka si Mami wala na. Dapat nilagay niya si mami, may seatbelt. Baka tumayo to. Ako, bata ako. Farm, supermarket, yung unang-unang bahay namin sa Antipolo. Kasi syempre, I have very little memories of my dad. Yun. Kasi sa farm namin, may mga sarili-sarili kami mga kabayo. Yun lang yung bonding moment namin. Horses! Oo, tapos nagpapakain kami. Meron kami palagi Sunday family lunch or mag-overnight kami doon. Tapos sa supermarket, since ako yung pinakabunso, ako yung dinadala ng mga tauhan ng daddy ko sa loob ng supermarket, ng sinehan. Kaya bata pa lang ako, lumaki na ako sa sinehan. Lakwatsera na ako actually. Bata pa lang. Gimikera siya nun. Hindi naman halata. At saka yung pool, swimming, ganyan. Si Kuya, ikaw. Wala, ganun din. Hindi na ako lalayo. Anong memory? Hindi na ako lalayo sa sinabi mo. Hindi, yun, farm. Kasi yung farm na yun, dugot pawis na ng dad ko naman yun. Kaya every week, kasi the whole week wala yan eh. Mommy will tend the supermarket. Si daddy, nasa farm naman, inaayos na yun. It's a 30
hectare farm. Ano yan? May mga... May mangga, may buko. May marami mangga, buko, may mga Dami, usa. you name it. Yung farm namin, alam ko, may apple mango pa yun. Eh. Tsaka may mga grapes. So may marami kayong fruits na hina-harvest doon. Tapos Well, in yung fairness binibenta kay sa palengke. Pats, may green thumb talaga yung tao eh. So, lumago. May snap. Tuloy pa sagutin si Mami Carol. Ano mo yun? Tsaka nung pansin mo, lumayo ako ng konti pagkasabi ko, abot ako eh. Reaction, no? Mami, sasagutin niyo ho ba yung tanong namin? Sasagutin niyo po ba? O pinilit niyo ng kalimutan? Naibaon na sa limot, atay. Hindi, kasi nung mga maliliit pa yung mga anak ko, we're okay. Walang question about it. But kasi ako, weekend ako sa farm every Saturday and Sunday. So, pumupunta, sa supermart, kasi yung tatay nilang namatay ay dun talaga sa farm kung Sabado at Linggo. So, ako Monday to Friday sa mga bagets ako kasi nasa Assumption nga. So, nandun ako sa Antipolo proper. Okay. Yung supermarket is in Tanay eh. Malayo. Malayo. Pero same province pa rin. Meron may Oo, Rizal sila kalayuan. pareho. So, on weekends, kasama nila, yung mga bata. Ako naman ang nandun sa store. Okay. Ayun. Yun, ang istorya nun. Yan, ako, bihira tayo. Wala na po. Naku, may maha-high blood na dito. Oh, naku. May tubig pa kayong nakahanda kung dyan. reviewin yung script bago. Dapat ka, binigay niyo muna sa akin na highlightan ko yung mga... Mami, gaano kahirap yung desisyon na, oo, kailangan na talagang maghiwalay? Alam mo, actually, hindi naman decision. It was his decision to separate from the family. Kasi pagdating niya sa Amerika, after a year or so, nagkaroon siya ng second family. So, siya basically ang nag-decide. But the good thing about this, I did not cry. No way. Kaya lang, natuwa ako. Kasi nasa akin yung diba? Hindi umiyak. Okay. Kasi nasa akin yung anak ko. Hindi niya pwedeng kunin. And during that time, yun ang pinaka-importante para Of sa course inyo. naman. Sus, Ginoo, hindi naman yan pwedeng ipagpalit kahit kaninong lalaki, no? Yes. Ito kasi ang ano ko sa buhay, eh. Ang asawa, pwede mong sabihin, yan naging asawa ko. Ito bang mga ito, pwede mo sabihin, yan naging anak ko. Yes, Hindi yes. pwede yun, di ba? Obviously, napalaki kayo ng maayos ni Mami. Ano yung natatandaan nyo? May sinabi ba si Mami or ginawa na talagang tumanim sa utak nyo dahil hindi nyo makalimutan, malaki yung lesson? Marami yan. Parang kasama yan sa librong to eh. Yan, no? Yun si Mami kasi, disciplinarian talaga yan. Noong mga bata kami, tulog kami tanghali, pero pag naglaro na kami sa hapon, kailangan alas 6 in punto na sa bahay kami. Malate ka na 6:01, hindi ka na pwede pumasok ng bahay. Ay, gano'n? Matutulog ka sa labas ng bakuran mo. Aray ko. Eh, dumating kami At saka sabay-sabay tatlo. nangyayari yan. Totoo. Nangyayari yan. Dumating kami sa bahay, 6:05 p.m. Sarado pintuan. So, walang Tulog kami dinner. sa garden. Ay! Pero At pag saka kinabukasan, ano? pakita ang gilas. May nagpapaligo ng aso, may nagagarde, may nagwawalis. Yung parang wala Ang lang linis ng nangyari. garden namin bigla eh. Pagising namin, good morning, ma! Sorry, linis na, ano? Yung ganon. Marunong sumiksik. Bawi naman pala eh. At saka yung ubusin niyang pagkain sa plato. Nung bata kasi ako, hanggang ngayon, ako yung pinakabungis-ngis. Pinakabungis-ngis talaga yun sa harapan ng pagkain. Eh, yung namumula ka lang sa... Pag nagsimulang tumawa yan, dire-diretso yan, hindi mo kaya. Hindi, ayaw, nangingiyak na to. Ako yung Minsan, pinakamakulit. nagkatawanan. Ako, ito, pag tinitignan ko yung mga kapatid ko nang natatawa ako, hindi ko na mapigil yung tawa ko. Nanginginig si mami, tsaka yung daddy ko noon, ayaw na ayaw niya yung either kumanta ka sa harap ng pagkain, ayaw niya. Okay lang makipagkwentuhan, pero parang yung kumanta ka, parang binabastos mo yung pagkain, di ba? Ubusin mo yung harap ng pagkain, ubusin mo yung pagkain sa harapan mo. Eh, hindi ko mapigil yung tawa ko. Tawa ako na. Sabi ni mami, stop it. Stop it. Stop it. De, tumigil na yung dalawang panganay. Ako tawa ng tawa. Stop it. Nung hindi ako tumigil, Ay. nangudngud ako sa pinggan. Akala nyo ba tumigil ng tawa yun? Yun, hindi pa. Tumayo, nagwakot si mami. Pag ganun ko sa mukha, puno-puno ako ng kanin. Tapos, tawa ka pa ng tawa. Aray ko. Seryoso, bata ka nga. Kung uso yung camera phone nun, yari yan eh. Judy, ang Santos komedyante ka pala. Mga mamsis, tungkol naman nun sa pagpasok ni na Jeffrey at Juday sa showbiz ang pag-uusapan nun natin sa aming pagbabalik.